Isang mainit na pagbati po ang aming pinapaabot sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga manonood. Kami po ay nagagalak na muli nagkita-kita tayo. At kami po ay naniniwala rin na ang masaganang pagpapala ng Diyos tatamasahin natin sa panahon ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating talakayang ito ay makakasama natin muli si Pastor Todd Manlejo. Magandang araw, Pastor Ben. Purihin ang Panginoon na tayo ay makapagpatuloy sa ating pag-aaral na ating leksyon. Sana po ito ay magbigay ng biyaya sa lahat nating mga kapatid na patuloy na tumatangkilik ng programang ito. Okay, maraming salamat. Sa ating pong leksyon na kakarapin ngayon ay ating makikita ang mga serye ng pag-aaral na may kinalaman sa paglapit sa ating Panginoon Diyos. Sa nakaraang leksyon ay ating tinalakay ang sinulat ni Propeta Habakuk na pinamagatang nagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Ano man ang ating mga karansan ay napakagandang tayo magtiwala dahil alam natin ang Diyos ay napakabuti. Kaya't wala tayong dapat na ipangamba o ikatakot, magtiwala lang tayo sa Kanya sapagkat Siya rin ang magtatawid sa atin sa anumang problema ang ating kinakarap. Ngayon ay dadako tayo sa ating ika-siyam na leksyon na ito'y may pamagat namang ang araw ng Panginoon, at sa pagkakataong ito ay isa sa mga minor prophets ulang samulat na si Sepanias. Sa leksyon ito ay maunawaan natin ang paghuhukom ay nagpapakita ng kadakilaan ng ating dakilang Diyos. At sa leksyon ding ito ay magagalak nating makita ang kanyang natatanging pag-ibig sa kanyang bayan. At muli, kasama pa rin palagi ng ating sunod-sunod na serye ay ang paanyaya palagi ng ating Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. Hanapin natin ang Panginoon sapagat doon makakasumpong tayo ng buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, ay muli tayo dadako sa ating panalangin. Pastor Tornaleo, pangunahan tayo sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo, dala ang aming pasasalamat at papuri sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig na hindi natitinag, na kami ay mabigyan ng pagkakataon na patuloy na makalapit sa inyo. Tulungan mo po kami sa aming pag-aaral ngayon, at amin din idalangin ang aming lahat ng mga televiewers. Sana po ay ito ang magbigay ng kaalaman sa amin upang maglago ang aming pananampalataya. Salamat po sa pagdinig sa aming kahilingan. Ito ang aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakagabuti po na ating tutunghayan ang susing talata sa ating ikasyam na leksyon na ito'y masusumpungan sa aklat ng Sepanias, Kapitulo 2, talatang 11. Ganito po ang wika. Ang Panginooy magiging kakilakilabot sa kanila, sapagkat kaniyang gugutumin ang lahat ng Diyos sa lupa, at sasambahin siya ng mga tao, ng bawat isa mula sa kani-kanyang dako, ng lahat na pulo ng mga bansa. Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga talatang ito. At dito makita natin ang araw ng Panginoon ay magiging isang araw na marahil ay kahindik-hindik sa ibang mga tao. Subalit sa bayan ng Diyos, ito magiging isang nakasasabik na araw. By the way, bago tayo magpatuloy, Pastor, ang sumulat nito ay isa sa mga minor prophets na si Sepanias. Ano ba ang kahulugan ng kanyang pangalan? Dahil ang kahulugan noon ay makikita natin nakaugnay sa mensahe niya dito sa bayan ng Diyos. Ang Sepanias ay nangangahulugan ang Diyos ay ating tagapagkubli, or si Yahweh ang nag-aalaga sa atin. Ito ay isang napakagandang assurance sa bawat isa sa atin na ang Panginoon sa panahon ng mga kahirapan ay siyang kukubli sa atin. Sa madaling sabi, sapagkat ang ating paksa ngayon ay may kinalaman sa araw ng Panginoon, ay di sa araw ng Panginoon ang Diyos, si Yahweh ang siyang mag-iingat o magtatago o siyang bahala sa kanyang bayan. Totoo yan, Pastor Ben. So napakagandang mensahe nito mga kapatid at mga kaibigan, na ang Diyos ay nagpapaabot sa atin ng mensahe na wala tayong dapat katakutan sa pagdating ng araw ng Panginoon, sapagkat kung tayo na sa Diyos, Siya ang mag-iingat sa atin. Amen. Siya ang magkukubli sa atin mula sa dumarating na kapanganiban. Now, ano ba ang kahulugan ng araw ng Panginoon?
dito sa ating leksyong pinag-aaralan ngayon? Sa ating pinag-aaralan, kahit na sa mga nakaraan na linggo, ang araw ng Panginoon ay ito ay ang pagpapahayag sa panahon na ang Panginoong Diyos ay makialam sa kasaysayan ng sangkatauhan upang bigyan ng katarungan ang mga inaapi at bigyan ng kaparusahan ang mga taong gumagawa ng masama. In other words, ito ay ang araw ng kahatulan or paghuhukom. At ito din ang araw na masasabi natin na magbigay ng malaking takot sa mga gumagawa ng masama. Subalit, ito din ang araw na magbigay ng katarungan sa mga tao na gumagawa ng mabuti. Sa maiksing salita, ang araw ng Panginoon ay araw ng paghukom. Totoo yan, Pastor Ben. Araw ito na ating haharapin ang lahat ng ating mga ginawa. Na kung ang ating ginawa ay mabuti, ay di tayo ay absuelto. Oo. Kung ginawa naman natin masama, ay di tayo magtatamo ng kapahamakan. Ang ibig sabihin na, Pastor Casimiro, mga kapatid, ang araw ng Panginoon ay isang intervention sa human history na hindi hayaan ng Panginoon na ang kagagawa ng tao ay magpapatuloy, lalo na yung kasamaan. Ito ay makikita natin din sa karanasan ni Noah sa Genesis chapter 6 and 7. At sa nakaraan na mga linggo, sa kasaysayan ni Joel na pinadala ng Panginoon ang balang upang ibigay ang isang matinding mensahe upang gisingin ang kanyang mga katauhan. Sa ibang salita ay kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ay kailangan naroon din yung paghuhukom. Paghuhukom. Kasi kung walang paghuhukom siyang gagawin, edi hindi siya Diyos ng pag-ibig dahil habang buhay na lang niyang pinahintulutan ng kasalanan at hindi nabigyan ng kawakasan. So yan. upang siya maging Diyos ng pag-ibig, ay talagang kakapit doon ang paghuhukom. Dagdagan ko pa, Pastor Ben, ang Panginoon ay hindi niya ipahintulot na ang kasamaan ay magpatuloy sa walang hanggang sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Okay, napakaganda. So, bakit kaya mapapahamak din ang bayan ng Diyos sa araw ng paghuhukom? Mabuti siguro ating basahin na Pastor Casimiro na ang Zephaniah chapter 1 verses 14 to 18. Okay, aking babasahin sa talatang kapitulo 1, sa talatang 14 hanggang 18. Ganito ang wika. Ang dakilang karawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay ang tinig ng karawan ng Panginoon. Ang kapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman, kaarawan ng pakakak at ng hudyatan, laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta. Ang aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon. At ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusubok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibuho sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Pastor Ben, atin nababasa dito na ito ang maging kasaysayan ng mga kalaban na bansa ng Israel at ito ang mga tao na nagre-rebelde sa Diyos. Ngunit kanina sabi natin na masali dito ang mga anak ng Diyos, ang taga-Jerusalem, ang taga-Juda, sapagkat ang ginagawang masama ng mga tao sa paligid, ang mga bayan sa paligid na hindi sumasamba at naniniwala sa Diyos, ginagawa din ng mga anak ng Diyos. Gayunpaman, ang mangyayari sa mga bansa na hindi kumikilala sa Diyos, mangyari din sa mga anak ng Diyos kung sila ang magpatuloy sa talikod sa Panginoong Diyos. Sa madaling sabi ay kasi hindi natin ina-expect na ang bayan ng Diyos ay makakasama sa mapapahamak.
Pero maganda yung paliwanag na binanggit na may mapapasama sapagkat sila yung nakiklaim na bayan ng Diyos. Pero sila rin ay gumagawa ng mga Masamang kasalanan at mga masamang gawain na kinamumuhian ng Diyos. Totoo yan. Dahil dito ay sila rin ay makakabilang doon sa mga mapapahamak. So, Ano ba ang payo ni Sepanias na ginawa niya upang ang bayan ng Diyos ay makatakas sa araw ng kapahamakan? ating basahin muli ang Zephaniah chapter 3 verses 3 and 4. Chapter 3, verses 3 and 4. Ganito ang wika. Ang mga prinsipe niya sa gitna niya ay mga liyong nagsisiungal. Ang mga hukom niya ay mga lobo sa gabi. Sila'y walang inilalabi hanggang sa kinaumagahan. Ang kanyang mga propeta ay mga walang kabuluhan at mga taong taksil. Nilapastangan ng kaniyang mga saserdote ang sanktuaryo. Sila'y nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan. Ito ang mga kalabagan na ginawa ng sambayanan ng Diyos, ang taga-Jerusalem. Ito ang ginawa ng mga pangulo sa Jerusalem. At sabi ni Zephanias na dapat nilang tigilan. Dapat sila bumalik sa Panginoon upang sila ay hindi mapasama sa kawakasan na masama at sa kabagsakan ng bayan ng Diyos. Napakabuti. Sa madaling sabi ay kaya sila napapahamak, kaya sila dumating sa ganung kalagayang tatamasahin nila ang kawakasan, ang kaparusahan sapagkat sila lumabag sa mga kalooban ng Diyos at kanilang binaliwala ang kautusan ng Diyos. Pastor Ben, ang panukala ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan na Israel na sana ay sila ay magiging tagapagdala ng liwanag. Subalit, sa halip na sila ay magiging messenger of hope, sila ay gumawa rin ng mga masamang gawain. Gayunpaman, sila ay makasali na hatulan sa araw ng Panginoon. Ay ano ba rito yung kasalanan o tanging kasalanan na ng Jerusalem na inilantad nitong si Sepanias? Ang una dito ang corruption. Pero mabuti basahin natin muli chapter 3 verses 3 and 4. Okay. Ulitin ko ang sabi sa Kapitulo 3, talatang 3 hanggang 4. Ang kanyang mga propeta ay mga walang kabuluhan at mga taong taksil. Nilapastangan ng kanyang mga saserdote ang sanktuaryo. Sila'y nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan. Ang Panginoon sa gitna niya ay matuwid. Siya'y hindi gagawa ng kasamaan. Tuwing umagay, kanyang ipinaliliwanag ang kanyang matuwid na katulan. Siya'y hindi nagkukulang, ngunit ang hindi ganap ay hindi nakakaalam ng kahihiyan. Kung bigyan pansin natin, Pastor Casimiro, ang ating binasa, mga kapatid, mga kaibigan, ang nangunguna sa paggawa ng masama dito sa Jerusalem, itong mga religious leaders. Mga leader pa. Mga pangulo sa sanktuaryo, sa templo, sa kaharian ng Jerusalem, sila ay yung nangunguna sa paggawa ng masama. Isang malaking kasalanan yan. Kung ating tingnan ang kasaysayan ng Israel, sa simula na sila isang bansa pa, ang kasaysayan ng Huda at Israel nang sila ay nahiwalay na, ang kanilang kasaysayan na sila'y makasalanan ay nakasalalay. Ang influence ng kanilang mga pangulo ay mahalaga. Kung naging masama ang kanilang pangulo, kung naging tapat ang kanilang pangulo, gayon man ang sinusunod ng kanilang mga tauhan. And so malaking bagay ang pagkapangulo. Malaking responsibilidad yan. Dito'y nakita natin na napakapanganib na may mga iba kasing kapatid ko minsan, sinasabi nila, ay yung mga leader ngayon kay gumagawa ng kasalanan, kami pa mga tagasunod. Pero napaka-mapanganib na nakatwiran yun sapagkat dito nakita natin, oo, may mga leader na gumagawa ng katiwalian. Pero ano ang kanilang kahinatnan? Ibig sabihin, kung kanilang sinusundan, ang ginagaya o kanilang ginagawang example, ay di kung paano mapapahamak ang mga yan, ay di ganun din silang mapapahamak. So napaka-mapanganib na tingnan natin ang mga nagkakamali na para bagang kung ginagawa nila, di lalo namang madaling gawin natin dahil tayo ordinaryong membro. So mapanganib yon. Totoo yan. At sa bahagi naman ng mga leader ay kailangan
may lalong dagdag na bigat ng kapananagutan sapagkat sila'y role model. Totoo yan. Hindi natin maialis na kung ano ang ginagawa ng leader ay sinusundan ng mga member. So kung mali ang ginawa ng ating mga leader, ay talagang mali rin ang maaring magawa ng mga miyembro. At yun ay lalong napakalaking kapananagutan. Kaya sa ating mga leader po ng iglesia, ay masarap at sabihin natin isang pribilehiyo na tayo ay tinawagang maging leader sa iglesia. Pero huwag natin kakalimutan na mas mabigat din ang ating kapananagutan. Lalo tigit ang pag-iiwan ng mabuting halimbawa ay dapat natin pong bantayan. Sapagkat kahit hindi tayo magsalita, ang ating buhay ay sinusubaybayan o minamanmanan o pinag-aaralan ng ating mga miyembro at kung maganda ang ating halimbawa ay di sa kapurihan ng Panginoon. Subalit kung makagawa tayo ng hindi tama, ay meron din tayong kapananagutan. Tama yan, Pastor. Na hindi lamang yung sarili natin ang mapapahamak, kundi yung mga tumitingin sa atin ay maaari ring mapahamak. Ang kasaysayan ng Israel sa panahon na yun ay may malaking leksyon para sa atin. Lalo na tayo na mga leaders sa church ay may malaking responsibility. At gayon pa man, kahit na masasabi natin na may mga kamalian ang leaders, ang mga membro din ay dapat, they should be aware na pariha rin ang dadatnan kung sila ay susunod sa mali. Dito makita rin natin yung bigat ng kasalanan sapagkat kung ang mga miyembro marahil ay gumagawa ng mga mali, ay di ang mga leader ang siyang gagawa ng pagtuwid. Pero kung ang mga leader mismo ay may mga ginagawang mali, ay di talagang napakalaking kapahamakan. So dito makita natin ang galit ng Diyos na sila'y mapapasama rin doon sa mga taong binibilang na gumawa ng mga katampalasanan laban sa Diyos. Dito sa ating pag-aaral ay anong tugon ng Diyos sa kawalan ng katarungan? Basahin natin dito sa Nahum chapter 1 verse 1, kung ang Panginoong Diyos ay may galit, may puot, o ano ang kaniyang tugon sa mga masamang gawain ng sangkatauhan. Okay, dito sa Nahum, Kapitulo 1, sa talatang 1, ang hula tungkol sa Ninibe, ang aklat tungkol sa pangitain ni Nahum na Elkosita. Ang Panginoon ay mapanibuguing Diyos at naghihiganti. Ang Panginoon ay naghihiganti at puspos ng kapuutan. Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway at siya'y nagtataan ng kapuutan sa kanyang mga kaaway. Ang Panginoon, atin nabasa dyan, ang Panginoon ay is a God of love, yet a God of judgment. May panahon na there will be a judgment sa mga tao na gumagawa ng masama. Hindi hayaan ng Panginoon na magpapatuloy ang masamang gawain. God will intervene in human history. Yan ang tinatawag na, again, day of the Lord, day of judgment. Sapagkat ang Panginoon ay makialam at there will be justice served sang-ayon sa ating ginawa. Ito ay isang talata na napakaselang na mabuting ating pag-aralang mabuti sapagkat may mga tao ngayon na nagsasabi, ayoko ng Diyos ng lumang tipan. Ang gusto ko ay ang Diyos ng bagong tipan. Kasi sa lumang tipan ang Diyos ay masyadong malupit marahas, parang walang awa. Pero sa bagong tipan punong-puno ng biyaya at kahabagan at pag-ibig. Pero mga minamahal mga kapatid at mga kaibigan, kailangan makita natin ang kabuuan. Ang larawang pinapakita rito ng Diyos ay ang larawan na ganito rin ang kanyang larawan doon sa bagong tipan, na darating pa rin ang sandali na ihahayag niya ang kanyang kapuutan, ang kanyang paghihiganti. Pero saan yon? Doon ba sa tao? Hindi, doon sa kasalanan. Siya ay maghahayag ng kagalitan doon sa kasalanan sapagkat ang kasalanan yan ang nagpahamak sa napakaraming mga tao. At kailangan ito'y wakasan. Bilang Diyos ng pag-ibig, bilang Diyos ng makatuwiran, kailangang ihayag niya ang kanyang galit doon sa kasalanan. Kaya nga sabi ko minsan ay, sana magkaroon din tayo ng ganitong pag-iisip na pag nakita natin ang kasalanan, ay hindi tayo, yung mga makasalanan ay hindi natin kinasusukliman. Bagkus, mamuhi tayo doon sa kasalanan, pero ang makasalanan ay ating ibigin. At ito magandang halimbawang iniwan ng ating Panginoong Hesus. Lalo tigit sa bagong tipan, malinaw natin nakita ang buhay ng ating Panginoong Hesus na minamahal niya ang mga makasalanan. Pero siya'y galit sa kasalanan. Totoo yan. Sapagat ang kasalanan ang nagpahiwalay ng lahat ng kanyang nilikha
mula sa Kanya. At darating pa rin, kahit sa bagong tipan ay makita natin, may araw ng paghuhukom na kung saan ang galit ng Diyos ay mahayag din, na ang kasalanan ay dadalhin niya sa Kanyang kawakasan. Doon ihahayag ng Panginoon ang kasalanan, ang kaparusahan sa kasalanan. Ito'y tiyak na magaganap. Pero tayo ngayon ay mapalad sapagkat meron tayong pagkakataong pumili. Kahit ang bansang Huda ay binibigyan ng karapatan. May warning na ibinibigay, pero nandito rin yung babala na hindi nila dapat sapiting sila mapasama doon sa mga hahatulan at wawakasan. Kundi ang babalang ito ibinibigay sa pagmamahal ng Diyos na sila tumalikod na sa kasalanan upang kung ang kasalanan ipuksain, ay hindi sila mapapadamay. Amen. So, balikan ko, Pastor Ben, yung punto na binigyan nating pansin kanina. Yung sinabi mo na may mga tao na hindi naniniwala na ang Diyos ay Diyos ng paghuhukom. They don't believe that God is a God of judgment. Ngunit kung natin tunghayan sa Bible, may maraming mga phrases, may maraming mga examples na nagpapahayag na ang Panginoon talaga ay coupled with love and justice. Yung kaugalian ng Panginoong Diyos na love and justice, hindi natin yan mahiwalay. Mula sa kasaysayan ni Adan at ni Eva hanggang sa kasaysayan natin ngayon, nagpapatuloy na ang Panginoon ay pag-ibig, ngunit ang Panginoon din ay ano? Hustisya, may paghuhukom. At yan ang sinasabi dito sa aklat ni Zephanias. Ngunit nagsasabi siya na dapat ang panawagan sa bayan na Huda na dapat nila iwanan ang kanilang ginagawa ng masama. Kung ating masdan sa linggo na nakaraan na ating pag-study ng ating lesson, itong tema na ito ay palagi nating makikita, palagi nating madiscuss ang panawagan ng Panginoon. The same is true here in the book of Zephaniah. Ang panawagan ng Panginoon, patuloy na tayo magbalik sa Panginoon, magsisi, hiwanan ng kasalanan, at tayo ay mamuhay na mapayapa sa ilalim ng paggabay ng Panginoong Diyos. Yun ang panukala ng Panginoon. Kung sila ay susunod, ay mapapabuti. Pero kung hindi sila susunod sa babala na yon at magpapatuloy sila, ay tiyak na rin ang kanilang kawakasan. Totoo yan. Nabanggit ko kanina, yung may mga kapatid tayo at may mga kaibigan tayo rin na hindi naniniwala sa paghukom na gagawin ng Diyos. Kasi marahil itong kanilang ginagamit sa aklat ng Roma, aking basahin sa mandali, sa Kapitulo 8, talatang 1, napakalino ang wika nila. Ang wika rito ay, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Okay. Wala na ikang hatol. So, wala nang paghukom, wala nang paghatol. Pero yung konteksto, tingnan natin. Anong sinasabi? Wala nang hatol kangino. Doon sa na kay Kristo. Kay Kristo. Ganon din naman sinasabi ni Zephanias. Yan, sa mga yan. sumusunod, walang dapat pangambahan sapagat ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Siya ang magkukubli sa atin. Subalit sa mga taong tumanggi na sumunod sa babala ng Panginoon, ay sila'y kakaharap sa matinding kawakasan. Tama yan, Pastor Ben. You raised a very important point. Na ang araw ng Panginoon, sabi dito sa Zephaniah, ay kakilabot, meaning fearful, fearsome. Subalit sa mga anak ng Panginoon, hindi ito dapat magiging katakot-takot sapagkat we are sure that God will deliver us. Ito ang mensahe ni Zephaniah. Tama yon at yun ang napagandang mensahe na ating dapat na maunawaan. Pero hindi nangangulugan na wala nang kahatulan. Kagaya ng binanggit mo kanina, ang Diyos upang maging Diyos ng pag-ibig ay siya'y kinakailangang Diyos na meron din paghatol na gagawin upang wakasan ang kasalanan. Tiyak ang kawakasan ng kasalanan. Pero sa mga taong ang kasalanan, iningatan nila sa kanilang buhay, sila'y kasamang tutupukin ng apoy at sila'y dadalhin sa kanyang kawakasan. Subalit, kagaya ng pangalan ni Zephanias, kung tayo nasa Panginoon, ang Panginoon na magkukubli sa atin at hindi tayo mapapahamak. Totoo yan. May paghuhukom, pero salamat sa Panginoon. Kung tayo ay lumapit sa Kanya, hinanap natin siya, nagpasakop tayo sa Kanya, wala na tayong dapat pangambahan sa paghuhukom. Pero ang paghukom ay magaganap at magiging matindi at kahindik-hindik ang karanasan ng mapapasama rito sapagat hindi nila sinunod ang ating Panginoon. Tama yan. Okay, dito sa ating pag-aaral, ibalikan natin.
Ano ba ang positibong tala sa aklat ng Sefanias na may kinalaman sa bayan ng Diyos? Ang Sefanias nagdala ng mensahe na kahit na darating ang araw ng Panginoon, ang araw ng paghahatol, ang sambayanan ng Panginoong Diyos ay may pag-asa. Basahin natin sa Sefaniah chapter 3 verse 17. 3:17, ganito ang wika. Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, na makapangyarihan na magliligtas. Siya'y magagalak dahil sa iyo na may kagalakan. Siya'y magpapahinga sa kaniyang pag-ibig. Siya'y magagalak sa iyo na may pag-awit. Isang isang magandang message ito para sa atin lahat. Sa panahon ni Sefaniah, ibinigay niya sa Juda na kahit na darating ang araw ng Panginoon, kahit darating ang araw ng kahatulan, ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan na magliligtas. So our God is mighty to save and to deliver us. Yan ang mensahe na ipinangaral ni Sefaniah, at sa kanyang pangalan makikita din natin na ang Panginoon ay ating tagapagligtas. So dito sa ating isang linggong pag-aaral na pinamagatang ang araw ng Panginoon, ay mapipicture na natin ang kawakasan ng sanlibutan, na kung saan nahatulan na niya ang lahat ng mga masama, kabilang na roon ang mga tumangging ibigin ng katotohanan upang sila'y maligtas. Yun ay natala sa aklat ng Tesalonika. Sa mga sabi, alam natin ito'y magaganap. Ang pinakamabuting gagawin talaga natin ay paghandaan natin yon. Totoo yan. At ang solusyon talaga dito ay ang magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Ano ba mga practical na leksyon o aral na pwede nating mapulot pa sa ating leksyon ngayon na pinag-aralan? Gusto ko lang bigyan pansin ang positive note na message ni Sefaniah. Sa araw ng Panginoon, sa araw ng kahatulan, ito ay darating. Sa panahon ni Sefaniah, doon lang sa kanilang kasaysayan at sa mga paligid na bansa na binanggit ni Sefaniah na ang mangyari sa kanila na kahatulan at ang araw ng Panginoon ay darating sa kanila at sila ay parusahan ang gumagawa ng masama. Gusto ko lang bigyan pansin, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Panginoon ay handang-handa na magligtas sa kanyang bayan. Handang-handa na bigyan tayo ng kaligtasan kung tayo ay tumugon sa kanyang panawagan, kagaya ng panawagan ni Sefaniah sa bayan ng Jerusalem na mag-repent, magsisi, magbalik sa Panginoon para tayo ay maligtas sa araw ng Panginoon. At dito sa araw ng Panginoon ito, dito sa ating talatang binasa ay hindi lang naman tayong mga naligtas sa magagalak. Una at higit sa lahat ay ang Diyos mismo ang siyang magagalak. Sapagat yun naman ang kanyang hangarin na ang tao ay madala niya sa kaligtasan. At kung ito ang kanyang mithiin at ito'y nagkaroon ng kaganapan, ay di naroon nga ang kagalakan ng Panginoon sa kanyang puso. At ang kagalakan natin, ang kagalakan ng Panginoon ay atin ding kagalakan. May dagdag din ako, Pastor Casimiro. Mga kapatid, mga kaibigan, yung araw ng Panginoon, Day of Judgment, isa lang na event yun. Ngunit ang hantungan ay dalawa sa mga anak ng Panginoong Diyos na tapat sa kanilang pananampalataya. Ito ay magdala ng kaligtasan. Sila ay mabigyan ng hatol na mapawalang sala. On the other hand, sa mga masama naman, ang Day of Judgment, ang Day of the Lord will bring a verdict of guilty na magdala sa mga tao ito na sila ay maparusahan ng kamatayan sa araw ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. So, napakaganda. At itong ating leksyon ay sana po mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid ay maitanim din sa ating kaisipan. Huwag natin kakalimutan ang babala o ang mensahe sa pamamagitan ni Propeta Sefanias na yung pangalan pa lamang ng Sefanias, maalala na natin, may araw ng Panginoon. At ang araw ng Panginoon ay araw ng paghukom sa mga tumanggi na magpasako sa Diyos at sumunod sa kanyang mga kautusan. Alam po natin ang kanilang kapahamakan, naghihintay na impyerno at kaparusahan. At sa sinumang mga masumpungang nag-iingat ng kasalanan sa kanilang mga puso, sila man ay mananampalataya o hindi mananampalataya, sila man ay mga leader ng iglesia, tiyak po ang kanilang kapahamakan. Pero ang mensaheng ito ay dinadala sa atin na kung masumpungan man tayo ng kasalanan ngayon, ito'y atin ng isuko sa Panginoon. Ito'y atin ng ikumpisal sa Kanya.
At ating hilingin sa Panginoon, sa Kanyang biyaya, tayo makapamuhay ng matuwid sa Kanyang harapan. At sa Kanyang biyaya, tayo ay makapagbigay lugod sa ating Panginoon. Amen. Ang ating pag-aaral po, mga kapatid, ay nagpapahayag. Tiyak at hindi maaaring pigilan at wala tayong kontrol na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay magaganap. Ito'y tiyak na magaganap. Totoo yan. Hindi natin ito kayang pigilan. Wala tayong magagawa doon. Whether we like it or not, ang araw ng Panginoon, ang araw ng paghuhukom ay magaganap. Pero ang maganda lamang po dito, Pastor, ay meron tayong opsyon. Pwede nating piliin kung tayo mapapasama sa mapapahamak, nawawakasan ng Panginoon, o mapapasama tayo sa mga pawawalang sala, sapagat ang Panginoon ang siyang suma sa atin at siya ang magkukubli sa atin. Kagaya ng pangalan na si Epanias, ang Diyos ang magkukubli. Ang Diyos ang mag-iingat. Ang Diyos ang magtatago sa atin sa kapahamakang dumarating dito sa sanlibutan. So ito isang paanyaya sa atin lahat, mga minamahal mga kaibigan, mga kapatid. Walang dahilan para tayo'y mapahamak. At ang hangad na nga ng ating Panginoon, ang tayo lahat ay maligtas. Kaya nga kanya isinugo ang kanyang bugtong na anak upang kumagkagayon, ang sanlibutan ay hindi mapahamak kundi iligtas. At ang sanlibutan na yon ay tayo mga nilalang niya. So Pastor, ano pang yung huli mga pananalita tungkol sa ating mensahe ngayon? Ang Panginoong Diyos ay masabi ko na mighty to save. He is a God that is willing to accept us. And so yan lang ang dapat nating alalahanin. Na kahit na may mga karanasan tayong masama, may mga experiences tayo na maghatid ng discouragement, ito sana ay magbigay sa atin ng pag-asa. On the other hand, bigyan din natin pansin na ang gawain na masama na ating nakikita dito sa mundo, minsan makabigay ng discouragement sa atin. Bakit nagpapatuloy itong mga masama? Bakit nagpapatuloy itong mga tragedies? Bakit nagpapatuloy itong mga heinous crimes na makikita natin sa paligid? Dapat natin tandaan na ang Panginoon ay magbigay ng sapat na hatol sa mga bagay na masama. On the other hand, we who are children of God should rejoice sapagkat yung pag-asa na ibinigay ni Zephaniah sa bayan ng Judah, sa Jerusalem, ay pag-asa din natin. We rejoice. Pastor Ben, mga kapatid, mga kaibigan, we rejoice in the assurance of God's salvation sapagkat ang Panginoon ay makapangyarihan sa pagligtas sa ating lahat. Okay, maraming salamat. Sa aklat din ng Korinto, makita natin ang mga bagay na ito, yung karanasan ng Israel, yung karanasan ng Huda, ang lahat ng mga ito ay naitala. At merong isang mapakahalaga ding layunin ng Diyos kung bakit ito naitala. Ito'y para rin sa ating ikatututo. Yung kanila mga pagkakamali ay huwag na maulit sa atin. At yung mga magaganda mga bagay na kanilang ginawa, yun ang ating tularan din. Kung sila sumapit sa kapahamakan, walang dahilan para tayo sumapit sa kapahamakan kung atin lamang bibigyan pansin ang mga payo ng ating Panginoon, ang mga babala na ibinibigay sa atin. So napakabuti ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero siya Diyos din ng kahatulan. Ang kahatulan ay tiyak na magaganap. Pero sa araw ng paghukom, gusto kong dumating at humarap sa araw na yon na ako ay nasa panig ng Panginoon. Amen. So minamahal namin mga kapatid, mga kaibigan, kamusta po kayo sa pagdating ng araw ng paghukom? Tayo po kaya ay masumpungan kasama ng Panginoon na siyang nag-iingat sa atin, nagkukubli sa atin sa araw ng Panginoon na yon? O tayo ay kakarap sa araw ng paghukom na natatakot, nahihindikan sapagat nasumpungan tayo sa ating mga kasalanan. At yayamang ang kasalanan ay dadating sa kanyang kawakasan. Sino mga nag-iingat ng mga kasalanan sa kanyang puso, sa kanyang buhay, sila rin ay mapapahamak. Huwag po sana niyong tingnan mga kaibigan ang aming pong dinadala sa inyo at ang pag-aaral nito ay parang pananakot. Hindi po. Kagaya rin ng kaisipan ng Diyos nang isuguin niya sa Zephaniah para bagang isinugo siya para dalhin ang mabigat na mensahe, ang mga babala. Pero ito po actually ay pag-ibig ng Diyos na ipinapadala sa bansang Huda, sa bansang Israel upang sila hindi mapahamak. Gayon din po sa ating kapanahonan, minamahal namin mga kaibigan. Alam po natin at tiyak natin, ang paghukom ay magaganap. Pero mayroon tayong magagawa upang hindi tayo mapahamak.
Kagaya po ng tema natin sa buong trimestring ito, hanapin natin ang Diyos at tayo mabuhay. Hanapin natin ang Diyos, magpasakop tayo sa Kanya at hayaan po natin, Siya ang mag-iingat sa atin sa araw ng paghuhukom. At sana po minamahal ng mga kaibigan, sa araw na yon, magkita-kita tayo, magkasama-sama tayo sa panig ng Panginoon na nagpupuri sa Kanyang banal na pangalan. Amen. Minamahal ng mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay sumandaling dumako sa ating panalangin sa pagtatapos ng ating pag-aaral. Tayo manalangin. O dakila at banal naming Diyos na nasa langit, kinikilala po namin, kayo'y Diyos ng pag-ibig at kayo'y Diyos din ng katuwiran at kahatulan. Tunay aman Diyos, hindi nyo nais na ang kasalanan ay manatili sa sanlibutan magpakailan-kailanman. Ang inyong hangarin, O Diyos, bagamat ang kasalanan na inyong pinahintulot, subalit ito'y merong takdang kapanahunan na inyo ring wawakasan upang kumagkagayon. Ang lahat ng inyong mga nilalang at ang lahat ng mga sumampalatay sa inyo ay mamuhay ding magpakailanman na wala na ang kasalanan, hiwalay na ang kamatayan, at ang kami makakasama ninyo at kayo makakasama namin magpakailan-kailanman. Sa lupang ito, sa bagong langit at bagong lupang inyong nilikain na kung saan wala ng suliranin, wala ng kasalanan, wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, at wala ng mga sakit o mga suliranin pang babangon, sapagkat kayo'y maghahari na sa bawat isa sa amin magpakailan-kailanman. Aman Diyos, ang lahat po ng mga nakapakinig na mensaheng ito, tangi po namin dinadalangin, patungan po ng inyong makapangyarihang kamay. At sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, akayin niyo lamang po kami, Panginoon, na kami lumapit sa inyo, hanapin kayo, magpasakop sa inyo. Hayaan po ninyo, Panginoon, sa bawat araw na dumaraan, kami patuloy lamang nahanda sa dakilang araw ng Panginoon na kami magagalak, na kami magpupuri sa inyo, sapagat ang inyong araw ng pagliligtas, ang araw ng kaganapan, ang buhay na walang hanggan ay aming magiging karanasan, sapagat kami ay sumasa inyo at kayo ay sumasa amin. Ito nawa, Panginoon, ang aming sama-samang patuloy na maging karanasan sa araw-araw, ang masumpungan kaming patuloy na nagpapasakop sa inyo. Salamat po, Ama, sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin, at salamat po, Ama, sa inyong mahal na basbas na nananagana sa aming mga buhay ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor Tornaleo, maraming salamat po sa ating sa inyong mga binahagi sa atin at sa lahat po ng ating mga sumubaybay at mga nanonood sa atin. Maraming salamat po. Kami po ay natutuwa na palagian niyo po kami na sinasamahan at ang inyo pong ginagawang pagsuporta ay malaking inspirasyon din po sa amin na naipagpapatuloy natin ang gawain ng ating Panginoon. Saan man kayo naroon, ang masaganang basbas ng ating Diyos ang managana po sa inyong mga buhay. God bless you all. Broadcasting all started from Antipolo, Rizal. Back then was Channel 45. Hope Channel Philippines Luzon embraced the challenge of the television ministry at North Philippine Union Conference on December 2011. It airs 6 regular wholesome programs, 5 hours every day to bring the families of Luzon closer to the Lord. But it has not been that easy.
The beginning of a modern ministry came to life when people with the same passion for God's work gathered and started planning for the ministry. That time they thought it would be impossible. Ating yung kaisipan na tayo ay maglulunsad ng TV ministry o yung pamamahayag sa television mula sa mas mataas nating panguluhan sa Southern Asia Pacific Division. Sa matuling sabi, kakailanganin ng napakalaking halaga at napakalaking pamamaraan upang ito po ay ating maipagpatuloy. Kaya nang ito'y tanggapin ng tatlong unyon, lalong-lalo na dito sa North Philippines, inisip natin saan tayo maglalagay ng studio? Kaya sa pagluhod sa panalangin, sa pag-aaral ng mga yung available na resources natin, pinagtibay ng Panguluhan ng North Philippine Union Conference na dito sa ikatlong palapag ng headquarters ilagay ang studio. Mababa, masikip, parang hindi papasa na studio. No? Pero sa ganung paraan, naniniwala tayo na mayroong pangunguna ang Panginoon kung kinakailangan mailunsad dito sa lalong madaling panahon. No? So, sa lalong mabilis na kaparaanan, pinasimulan na ang pagre-renovate. Humarap tayo sa problema na kung kinakailangan i-renovate ito, mangangailangan pa tayo ng building permit. No? Pero alam niyo ang Panginoon, siya rin ang maglalagay ng mga kaparaanan sa tamang panahon kung ito'y kalooban niya. But after a series of hard work and sleepless nights, little by little, the Lord performed on His faithfulness and proved everyone that indeed, to Him, nothing is impossible. What is a volunteer? There's a lot of meanings to this word that these people can give. Volunteerism is all about dedication. It is about your passion. It is about your heart. A volunteer is someone who is willing and has dedication to do God's work, has passion to deliver, and has a heart of service. Alam nyo, kung ang pag-uusapan ay volunteerism, may nauna po sa atin At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ay nagkusa na siya ay pumunta dito sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang pagkukusang yun, matugunan ang pangangailangan na malaki ng tao. Malaki ang hamon sa atin at sa maraming pagkakataon, nakikita natin naman yan, naunawaan natin, wala tayong sapat na kakayanan may kinalaman sa pananalapi. Alam natin tayo nagtitiwala na ang Panginoon ay siyang magbibigay sa atin ang ating pangangailangan. Pero sa kapanahonang ito na marahil sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya at hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng sapat na kakayanan sa pananalapi sa gawain ito upang ang gawain ito ay mabilis nating mapalaganap at matapos ang ipinagkaloob sa atin na tungkulin ng ating Panginoon na walang iba kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo. Alam na Diyos kung saan naroon ang inyong puso. Bilang voluntaryo sa Hope Channel Philippines, una, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ako ay napabilang dito. Kaya, ang mahalaga ho dito bilang kabahagi ng Hope Channel, yung ating pagtatalaga, yung ating dedication. Huwag po tayong mag-atubili na suportahan ang gawain po ng Hope Channel. Napakarami pong pagsubok ang aming naranasan nang kami po yung sumali dito. Naalala ko nga sa ting aming mapag-uusapan ni Edward, kung alalahanin po namin, ipinaranas po ito ng ating Panginoon upang ang ating pong gawain dito sa Hope ay lumago. Yung pagsubok sa buhay natin, palagi at palagi na darating sa ating buhay. Ang hamon ngayon ay nasa sa atin. Kung ang mga hamon na ito ay ating titingnan sa isang positibong aspekto. Sa kabila ng anumang klaseng pagsubok ay nananatiling masaya sapagkat kami pong lahat, kaming mag-asawa, ay masayang nakapaglilingkod sa Kanya. Napakalaking hamon po sa bawat isa sa amin sapagkat marami pong mga maaaring pwede sa aming lugar. Maraming may mga kakayanan, subalit mas pinili po namin na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng maliliit na kaparaanan, maliit na kakayanan. Kayo po ay aming iniimbitahan na
na patuloy na suportahan ng Hope Channel Philippines. At alam ko po na sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong mga pagkakaloob, ang gawain pong ito ay magtatagumpay at ang Panginoon ay makikita natin sa alapaap ng langit. Kahit na anong challenges na inyong nararanasan, ay huwag natin kalimutan siya, na siya lagi ang ating lapitan. Kapag siya lagi ang ating lapitan, alam niyo po, yung ating puso ay lagi may experience natin na masaya. Hindi rin namin naiwasan na mag-alala sa mga bagay na kailangan tulad ng pangailangan financial. So hindi na alis sa amin yung mag-alala. Pero maraming beses na napatunayan namin ang Panginoon talagang the best. He is an on-time God. Ang humawak ng ganito kalaking ministeryo, yung magpatakbo ng TV channel ay hindi madali. Subalit sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng suporta nating lahat, walang imposible sa Diyos. Mabuhay ang Hope Channel Philippines! The Hope Channel production will never be complete without the production set and the talents who dedicatedly gave their time and efforts in producing programs for Hope Channel Philippines Luzon. Everyone have talents that God has entrusted. It may be your choice to use these talents for the finishing of God's work or not. But these people have already made their decision, that is, to serve the Lord. Kaya aking kayong lahat inaanyayahan, mga minamahal, na inyong patuloy na subaybayan ang palatuntunan ito sa Hope Channel, sapagkat kami nakakatiyak na sa inyong masugid na pagsubaybay, makikinabang po kayo. Now, guesting here in this program gave us the chance to share that burden. So I could say that it has lifted us spiritually. So it has helped us a lot. Thank you so much for these kind of programs. It was truly a blessing. And during the shoot, naramdaman talaga namin yung kakaibang ambience na pinakita nila sa amin. Wala kang makikita sa kanilang parang nagagalit or what. Talagang mapaparamdam nila sa'yo na sige lang, okay lang yan. And then, hindi ko kasi ito nakita sa iba eh. One virtue that I found and saw in this crew is yung kanilang patience. And dyan sa virtue na yan, dyan mo makikita yung Christianity. Kaya nga mga kapatid, panoorin natin ang mga palabas dito sa Hope Channel Philippines. Kumpletos recados ito, no? Lalo na ang mga family shows, ang mga spiritual shows, all of this, lahat ito ay makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Alam niyo ho, nung kami naimbitahan dito sa Hope Channel, meron ho kakaibang saya ho akong naramdaman. Kakaiba ho yung pakiramdam pagkasama mo ang buong pamilya mo na maglilingkod sa Panginoon. Maganda hong makita na ang ating buong pamilya ay sama-sama na maglilingkod sa Diyos. Kaya ho mga kaibigan, nais ko hong imbitahan ang bawat isa sa inyo na panoorin ang mga programa na hinanda ng Hope Channel Philippines. Dahil alam ko ho na hindi lang ho ito nagbibigay ng hope sa ating puso, kundi hope na mailigtas ang bawat pamilya natin sa kalungkutan at kasiraan. Hope Channel Philippines, mabuhay ka! The operations of Hope Channel Philippines Luzon will never be complete without the fuel that runs it. A project that encourages the brethren called 20 pesos or more was launched to support the financial need of this media ministry. In the wide scope of Hope Channel Philippines, you will find people who are without question in supporting the ministry, people who made a commitment to follow and push the ministry until the day the Lord comes back. Malaki po aking paniniwala na marami po pong gawain na dapat tapusin, lalo na sa panahon ito. Isa sa mga epektibong pamamaraan ay yung TV ministry. Ako'y sumusuporta talaga ng buong buo kahit kukunti kami kinikita. Mayroon kaming inilaan para po masuportahan po itong programang ito kasi naniniwala po ako kahit ako mga ngaral din, mayroon pong mga lugar na hindi namin kayang mapuntahan at ito'y mapupuntahan po sa TV ministry.
Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga kapatid, no? Kung saan man kayo ngayon, kung taga saan man kayo, kung ano man ang kalagayan nyo sa buhay. Suportahan po natin ang TV ministry, ang Hope Channel. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. We're very happy to let you know that the church has come up with a scheme where each member of the church could participate in the advancement of God's work through the television ministry. And this is only by way of allowing ourselves in providing finances or little contribution towards this project. The scheme of giving 20 pesos per week, which is when given in 52 weeks in a month, we will come up with a sizable amount to be able to put up our own stations and would connect these stations all over the Philippines. And that becomes a network. Malaki ang ating pangangailangan sa pananalapi upang tustusan ang gawaing ito. Alam ninyo, kung tayo ay magkakaloob 20 piso linggo-linggo sa loob ng isang taon, hindi lamang libo ang ating maiipon. Kung hindi, ito ay mahigit na 10 milyon. Aabutin pa nga ng mga 16 na milyon eh. And so we would request every church member to get involved into this project by envisioning some ways wherein they could be able to help in this kind of project that the church has envisioned. Kapag itong 20 pesos na ito ay nanggagaling sa ating puso at ito ay ating itinatalaga para sa gawain ng Panginoon, ang ating 20 pesos ay malaki ang magagawa para sa gawain ng Panginoon. Maliit na halaga, subalit maraming kaluluwa ang madadala sa paanan ng ating Panginoon. Maliit na halaga, subalit may liwanag na madadala sa kadiliman ng sanlibutan. Kaya't ako'y naniniwala na kung ito'y ating susuportahan, ang pagdating ng Panginoon ay para na rin nating napapadali. Akin pong sinusuportahan ang gawain ng Hope Channel sapagkat ang gawain na ito maraming kaluluwa na madadala sa paanan ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, akin ko po kayong iniimbitahan na suportahan ang gawain ito ng Hope Channel. Ang pabalitang ito ay mapaabot sa mga tao upang tanggapin din nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Bawat 20 piso na ipagkakaloob mo, dadalhin sa himpapawid sa loob ng bawat tahanan ang isang pag-asa na hindi masusumpungan sa anumang bagay. Kaibigan, sa bawat 20 piso na ibibigay mo, dadalhin natin ang katotohanan sa bawat tahanan. At sa bawat 20 piso, mag-asawa na lalong paigtingin ang pagmamahalan. Sa bawat 20 piso, maililihis natin ang maraming tao sa tiyak na sakit at kamatayan. Sa bawat 20 piso, ihahatid natin ang tunay na pabalita ng pag-asa sa tahanan. Ano pa kaya kung hihigitan natin ito? Tunay na lalong mas marami ang makikinabang sa pabalita na dala natin sa bawat programa dito sa Hope Channel. Kaibigan, dalangin mo na lalo kang bibigyan ng Panginoon sa bawat pagnanais mong makatulong, sa bawat pagnanais mo na makapagbigay, dadagdagan ng Diyos ang iyong maaring ipagkaloob sa Kanya. Mabuhay Hope Channel Philippines! Sharing love, changing lives. Hope Channel Philippines! Ayos yun! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay
family-friendly, global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs for young and old alike that teach culture, positive values, and spirituality. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope broadcasts everywhere in the world with 7 global channels, and we're affiliated with more than 50 media production centers on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's also part of an international conduit of educational institutions, churches, retail outlets, and hospitals that represent a solid economic base. And Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Hope viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries, taking your subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies that open up the lives and times of people who made a difference in society. Travel programs that transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offering spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Diverse and positive programming. A global infrastructure and network. A commitment to family-friendly programming 24 hours a day, 7 days a week. This is Hope Channel, your source for quality of life programming. The issue of domestic violence is often approached from the perspective of women, usually men abusing women. But I wonder, Willie, are there cases of men being abused by women? Indeed, about 25% of the reported cases of abuse, it's of men being abused by women. Of course, the larger portion is women being abused, 75%. And every time it happens, it's a serious matter, and we need to take it seriously. If people tell us they're being abused, we need to believe them. Absolutely. Whether it's a man or a woman, we need to get them help immediately. Let them understand that it's not God's will for anyone to be abused. We can direct them to a local center or the domestic violence hotline of your area or national or international centers. Please get help if you feel that you are a victim of domestic violence. Are you taking more and more of a particular substance to feel good? Are you suffering the chills of getting headaches when you don't have that substance? Are you taking more and more of it than you ever intended to? Have you tried to decrease or stop using, or failed? Are you avoiding your friends, co-workers and family because you're embarrassed? Are you still using even though you know the substance is damaging to your health? If you answer yes to 3 or more of these criteria in the last 12 months, you might have an addiction problem. Be brave. Check these against yourself and be honest with yourself as you answer the questions. You may be avoiding the situation, you may be in denial of the situation. On the other hand, you may need to take steps to break the habit. Poverty, illiteracy, woman's workload, abuse. For every woman in need, there is comfort and relief. For every woman who needs healing, there's victory. For every woman in the world, there is a call to minister. Reach out, get involved. If we touch a heart, we can tell the world.